Mula naman kay Roy Cruz, ang sabi niya, may ikapo po ba ang church ninyo? Ah, salamat po sa tanong. Opo, sa Seventh-day Adventist ay naniniwala kami at nagsasagawa ng pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng handog. Ang ikapo, mga minamahal, ito ay ang pagbabalik sa Diyos ng ikasampung bahagi ng ating mga kinita bilang pagkilala na siya ang may-ari, ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ng ating mga pagpapala. Ano po? At ito ay mababasa natin sa pagkilala natin sa Diyos sa mga awit 24:1. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito, awit 24:1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So dito po mga minamahal, una ay dapat kilalanin natin na ang Panginoon, siya ang may-ari, no, ng lahat ng bagay, ng sanlibutan at lahat ng nanirahan dito. Kasama tayo, mga minamahal. Kasama tayo na may-ari ng Panginoon. Ngayon, dahil sa ang Panginoon ang may-ari na kinilala natin, siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, na mga pagpapalang taglay natin, anong gagawin natin? Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9, meron po tayong mababasang ganito mga minamahal. Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9, sabi diyan, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So mayroong binabanggit diyan, parangalan mo ang Panginoon. No, you have to honor God sa lahat ng mga bagay na kinita o income mo sapagkat siya ang may-ari. Ngayon, ano ang gagawin mga minamahal? May binabanggit po sa banal na kasulatan. Kapag sinunod natin itong pagbabalik ng ikapo sa Panginoon at pagbibigay ng handog, dudubli at pagpapalain kalalaw na patuloy ng Panginoon. Ang iyong negosyo, ang iyong mga kahayupan, ang iyong farm, pagpalain at poproteksyonan ng ating Panginoon. Basahin natin ang Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11. Tingnan natin. Ito ang ating mababasa mga minamahal. Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11. Tingnan ninyo. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. May challenge sa Panginoon. Try me. Subukin ninyo ako ngayon. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. At ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Pinaalala ng Panginoon, hindi niya pababayaan yung mga taong nagtatapat at sumusunod sa Kanya, dinadala ang ikasampung bahagi, mga handog, sa Kanyang storehouse, mga minamahal. At alam nyo ba, may pangako ng Panginoon, try me, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako. Alam nyo, kahapon, nung isang araw, may nakausap akong isang kapatid. Sabi niya sa akin, alam mo pastor, dati nung hindi ako kumbinsido sa pag-iikapo, sabi niya sa akin, yung pera ko, maraming pumapasok. Pero nagugulat ako, ba't parang walang natira? Laki na uubos. Hindi ko malayan saan napunta. Pero alam niyo, sabi niya, nung kinilala ko ang Panginoon, na siyang pinagmulan, may-ari ng lahat ng bagay at nagkaloob ng pagpapala, kahit na sabi niya ay parang, sabi niya dati ay nanghinayang ako, ibinabalik ko sa Panginoon na may buong puso at kasiyahan sapagkat kinikilala ko ang Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay. Alam niyo ba, sir, sabi niya, hindi na ako naubusan. Nung nagtatapat ako sa Panginoon, hindi na ako naubusan. May mga naititira pa. May mga nai-invest pa. Sabi niya, purihin ng Panginoon, napakabuti. At sabi niya, mga minamahal. Ano po? Sapagkat dito ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako ngayon. Di ba, bubuksan ko sa inyo ang mga bintana ng langit. Ipagkakaloob ko sa inyo mga pagpapala na walang sapat na kalalagyan. At isa sa pangako ng Panginoon, sa verse 11 atinan. Verse 11, ganda ng pangako ng Panginoon. Sabi diyan, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo.
kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. At ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Wow! Purihin ng Panginoon. Ang ganda ng talatang ito, mga minamahal. May pangako ang Panginoon ng proteksyon doon sa mga business, sa farm, sa inyong hanap buhay, proteksyon at pagpapala niya, at hindi niya hayaang masira ito at mawala, mga minamahal. Ano po? Kaya napakaganda pala, mga minamahal, na ating sinusunod ito. Ngayon, may mga tao nagsasabi, bakit ninyo sinusunod yan? Utos yan sa panahon ni Moises. Mga minamahal, hindi pa lumitaw si Moises at ang bayang Israel ay meron na pong pag-iikapo. Ano po? Kaya nga binanggit ko sa inyo, ito'y pagkilala sa Diyos na siya may-ari at pinagmulan ng lahat ng bagay at ng ating pagpapala. Bago pa ang kautusan ni Moises, meron ng record sa Biblia, si Abraham, nagbigay na siya nagbalik ng ikapo niya kay Melchizedek na isang pari. Sa Genesis chapter 14, verse 20, saglitan lang natin ang basa atinan. Sabi riyan, Genesis 14, verse 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. Napansin niyo, mga minamahal, si Abraham ay nagbalik ng kanyang 10 bahagi, no, kay paring Melchizedek. Ano po? Si Jacob, mga minamahal, na pinagmulan ng nila Moises, no, ng mga Israelita. Ang sabi sa Genesis 28:22, may binabanggit din po riyan. Tingnan natin ang sinasabi. Genesis 28:22. Sabi ni Jacob, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Kita niyo, mga minamahal, nagkaroon ng pakikipagpanata at commitment si Jacob sa Panginoon, mga minamahal. Nagbigay siya ng 10, mga minamahal. Hindi pa dumating ang panahon ni Moises diyan, pero may 10 na. No, hanggang sa dumating ang Israelita, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, kinilala niya ang pag-iikapo, Mateo 23:23. Nga lamang, huwag nating kalimutan ng ilang mga bagay. Ano po? So, dapat na ninyong gawin, ang sabi ng Panginoong Yesus, dapat nga ninyong gawin ito, no, yung pag-iikapo, pero huwag ninyong pabayaan ang ibang mga bagay, mga minamahal. Ano po? Sa Mateo 23:23 po yun, no, na mababasa natin, mga minamahal. So, dito po ay ipinaalala sa atin, basahin natin atinan. Lagay siguro natin sa Magandang Balita Biblia. Mateo 23:23. Kinilala ng Panginoong Yesus ang pag-iikapo, nga lamang huwag kalimutan ang ibang bagay. Sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng naaani ninyong yerba buena, roda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Sa sunod, huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. So napansin ninyo, mga minamahal, huwag kanyang kaligtaang gawin ang alin? Ang katarungan, pagkahabag at katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 o 10 bahagi. So ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal, napakaliwanag, ano? In-affirm niya, tama ang pagkakaloob ng 10, pagbabalik ng 10, mga minamahal. In-affirm niya ng ating Panginoong Yesus. Huwag lang kalimutan ang ibang mga bagay. Ano po? So tama, mga minamahal. Ano pa? Ang pag-iikapo at mga handog, mga minamahal, ito'y paraan ng pagsuporta ng ministeryo at gawain sa iglesia, mga minamahal. Sa Lumang Tipan, ang ikapo ay para sa mga Levita na naglilingkod sa templo, sa Bilang 18:21. Sa ating iglesia naman, sa Adventist Church, ang ikapo ay ginagamit para sa pagsuporta sa gawain ng Ebanghelyo
at ng mga pastor at ng mga manggagawa sa iglesia, mga minamahal. Kaya tama po na ibalik natin, hindi naman tatanggapin ng Diyos yan kasi hindi naman kailangan ng Panginoon yan. Pero kailangan niya ng iglesia. Pagsuporta sa gawain, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Kaya napakahalaga nun, mga minamahal.